Walang babala noong gumuho ang mundo ko. Wala man lang palatandaan, walang malakas na kulog o kidlat. Isang tahimik na umaga iyon, ang aking unang araw bilang Senior Marketing Director sa isang kilalang kumpanya sa Makati. Pumasok ako na may bitbit na kumpiyansa, nakasuot ng paborito kong kulay abong suit, ang aking buhok ay maayos na nakatali at ang aking mga labi ay may bahagyang pulang kulay na nagbibigay ng matapang na anyo. Sa edad na 32, pakiramdam ko ay hawak ko na ang lahat, isang matagumpay na karera at isang mapayapang 7 taong pagsasama naming mag-asawa. Handang-handa akong harapin ang anumang hamon ng corporate world. Ngunit ang pinakamalaking laban pala ng buhay ko ay naghihintay na sa ibabaw ng isang maliit na desk, ilang hakbang lamang mula sa aking opisina. Ang aking pwesto ay nasa likod ng isang salamin na pader at sa labas nito ay ang desk ng aking bagong assistant. Isa siyang batang babae, siguro nasa kalagitnaan ng kanyang 20. Maamo ang mukha, may mahaba at alon-along buhok at hindi nakakasawa ang kanyang magaan na ngiti. Ang pangalan niya ay Chloe. Pagpasok ko pa lang kanina, sinalubong na niya ako ng matamis na pagbati at mainit na kape. Sino ba namang hindi magiging palagay ang loob sa ganitong klase ng katrabaho? Nang mailapag ko ang aking bag sa upuan, binuksan ko ang aking laptop. Napakaraming dapat basahin, mga project proposals, budget reviews, market analysis. Ngunit habang naghihintay akong mag-load ang screen, hindi sinasadyang napadako ang mga mata ko sa desk ni Chloe. Hindi dahil sa maganda siya o dahil sa paborito niyang kape, kundi dahil sa isang maliit na silver na picture frame na nakapatong sa tabi ng kanyang maliit na indoor plant. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo. Hindi ako pwedeng magkamali. Kilalang kilala ko ang linyang iyon ng panga, ang mapupungay na mata at ang nakangiting labi na may malalim na dimple sa kaliwang pisngi. Ang lalaking nasa litrato ay nakasuot ng navy blue na polo shirt. Ako ang bumili ng damit na iyon para sa aming 3 anibersaryo. Sa likuran niya, makikita ang asul na dagat at mga puno ng niyog. Iyon ang kuha namin sa Boracay noong nagbakasyon kami pagkatapos ng isang malaking proyekto ko. Ang litratong iyon ay matagal na nakapatong sa side table ng aming kwarto, ngunit ngayon narito ito, nakatingin sa akin mula sa desk ng aking assistant. Siya si Marco, ang asawa ko, ang lalaking nagluto sa akin ng almusal kaninang umaga. Ang lalaking humalik sa aking noo bago ako umalis ng bahay at bumulong. Galingan mo sa unang araw mo, mahal ko. Proud na proud ako sa iyo. Nakaramdam ako ng matinding paglamig na nagsimula sa aking batok pababa sa aking gulugod. Parang hinihigop ang lahat ng dugo sa aking katawan. Gusto kong sumigaw. Gusto kong basagin ang salamin na pumapagitan sa amin at itanong kung anong ginagawa ng asawa ko sa ibabaw ng lamesa niya. Ngunit ang 7 taon ng pagiging isang profesional sa industriya ay nagturo sa akin ng isang mahalagang bagay. Ang sinumang unang mawalan ng kontrol ay siyang talo. Huminga ako ng malalim. Pilit pinakalma ang panginginig ng aking mga kamay at dahan-dahang naglakad palabas ng aking opisina patungo sa desk ni Chloe. Nagsuot ako ng isang perpektong, walang bahid ng ngiti. Ang ganda naman ng picture na yan, Chloe, kaswal kong sabi. Ang boses ko ay banayad at parang walang anumang bahid ng tensyon. Sino siya? Nagningning ang mga mata ni Chloe. Kinuha niya ang frame at hinaplos ang salamin nito na tila isang napakahalagang kayamanan. Boyfriend ko po, Ma'am Elena, masaya niyang sagot, puno ng pagmamalaki at pangarap. 3 taon na po kami at plano na po naming magpakasal bago matapos ang taon. 3 taon. Ang 2 salitang iyon ay parang malalaking bato na sunod-sunod na bumagsak sa aking dibdib. 3 taon. Ibig sabihin, sa ika-4 na taon ng aming kasal, habang ako ay abala sa pagbuo ng aming mga pangarap, mayroon na pala siyang ibang mundo. Nanatili ang ngiti sa aking mga labi. Walang nakapansin sa unti-unting pagkamatay ng kaluluwa ko sa mga oras na iyon. Aba, ikakasal na pala ang assistant ko.
Congratulations, Chloe. Salamat po, ma'am. Sobrang excited na nga po ako eh. Iniunat niya ang kanyang kaliwang kamay upang ipakita sa akin ang isang bagay. Sa ilalim ng puting ilaw ng opisina, kumislap ng nakakabulag ang isang brilyanteng singsing sa kanyang palasingsingan. Hindi iyon simpleng singsing, isang malaki at perpektong tabas ng diamante. Nag-propose po siya last month. Kinikilig niyang dagdag. Sabi niya, gusto niya raw ibigay sa akin ang pinakamagandang kasal sa isang malaking hotel sa BGC. Po namin balak gawin ang reception. Namimili na nga po ako ng isusuot kong wedding gown. Naramdaman ko ang pagtuyo ng aking lalamunan. Naalala ko ang araw na nag-propose sa akin si Marco. Sabi niya noon, ayaw niya ng mga material na bagay na masyadong magarbong tingnan. Sabi niya, ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa laki ng diamante. Naniwala ako sa kanya, kaya't heto ako ngayon, suot ang isang napakasimple at manipis na gold band na pinili namin ng magkasama. Ipinagmalaki ko pa sa aking mga kaibigan kung gaano kapraktikal at kasimple ang asawa ko. Ngayon ko lang napagtanto, hindi pala siya galit sa pagiging magastos. Ayaw niya lang talagang gumastos para sa akin. Ibinuhos niya ang lahat ng karangyaan sa babaeng nasa harapan ko ngayon. Saan ba kayo nagkakilala ng fiancé mo? Tanong ko, parang isang inosenteng kaibigan na nakikinig sa isang kwento ng pag-ibig. Sa isang finance convention po noong nakaraang mga taon, nakangiting sagot ni Chloe. Isa po siya sa mga guest speakers doon. Nilapitan ko po siya para humingi ng calling card. Noong una po, sobrang suplado niya. Pero dahil makulit ako, lumambot din po. Sabi niya sa akin, ako raw po ang nagbigay sa kanya ng dahilan para gustuhin niyang mag-settle down at magkaroon ng totoong pamilya. Mag-settle down, totoong pamilya. Isang nakakapasong kirot ang humapdi sa aking lalamunan. Ako ang legal na asawa. Sa isang pirasong papel na nakatago sa aming aparador, ako ang kanyang pamilya. Ngunit sa kwentong kinabubuhayan ng babaeng ito, si Marco ay isang malayang lalaki na naghahanap ng pag-ibig. Kayo po, Ma'am Elena, may asawa na po ba kayo? Inosenteng tanong ni Chloe. Tiningnan ko siyang muli, pagkatapos ay pinasadahan ko ng tingin ang larawan ng aking asawa na nakangiti sa akin mula sa kanyang desk. Walang kahit anong panginginig sa boses ko nang sumagot ako. Oo, 7 taon na kaming kasal. Nanlaki ang mga mata ni Chloe. Wow, ang tagal na po pala. Siguro po manhid na kayo sa isa't isa ngayon, ano? Sabi kasi nila, pagkatapos daw po ng 7 years, nagkakaroon na ng tinatawag na 7-year itch. Wala siyang alam. Inosente niyang ibinabato ang mga salitang humihiwa sa aking laman. Hindi ako galit kay Chloe sa mga sandaling ito. Galit ako sa tadhana na naglagay sa akin sa ganitong sitwasyon at higit sa lahat, galit ako sa lalaking kayang ipamuhay ang dalawang kasinungalingan ng sabay. Ang kapayapaan ay isa ring uri ng kaligayahan. Chloe, pabulong kong sagot bago ako tumalikod at bumalik sa aking opisina. Nang maisara ko ang pinto, tuluyan nang nawala ang ngiti sa aking mga labi. Umupo ako sa aking silya. Naramdaman ko ang lamig ng aking mga palad na nakadiin sa ibabaw ng lamesa. Ang aking mga kuko ay tila bumaon na sa sarili kong balat. Hindi ako umiyak. Walang luhang lumabas sa aking mga mata. May isang malakas na mekanismo sa aking utak na biglang umandar, nagpapabura sa anumang kahinaan na pwede kong maramdaman. Kung nakaya ni Marco na mabuhay sa isang kasinungalingan sa loob ng 3 taon nang hindi ko nalalaman, pwede ko rin siyang sabayan sa larong ito. Hindi ako magwawala. Hindi ko siya susugurin para lang magmukhang baliw na asawa. Aalamin ko muna kung hanggang saan umabot ang panlilinlang na ito. Ang aming mga pera, ang aming bahay, ang oras na sinabi niyang nasa overtime siya. Eksakto 11:00 ng umaga, nag-vibrate ang cellphone ko sa ibabaw ng lamesa. Isang mensahe ang pumasok mula kay Marco.
Kamusta ang unang araw sa trabaho, mahal ko? Medyo mag-overtime pala ako mamayang gabi. May bigla ang meeting sa mga investors. Kumain ka na ng dinner mamaya ha. Huwag mo na akong hintayin. I love you. Tinitigan ko ang pangalan niya sa screen. Ang mga matatamis na salitang dati ay nagbibigay ng init sa aking puso. Ngayon ay tila kamandag na unti-unting kumakalat sa aking dugo. Hihintayin ba kita, Marco? O baka dapat ko nang simulan ang paghihintay sa araw ng iyong pagbagsak? Naging mabigat ang bawat hakbang ko papasok sa aming bahay ng gabing iyon. Ang pinto, ang mga bintana, ang amoy ng lavender na paborito naming air freshener, lahat ay pamilyar. Ngunit pakiramdam ko ay pumasok ako sa isang banyagang lugar. 8 taon na kaming nakatira sa bahay na ito. Ako ang pumili ng kulay ng mga kurtina. Si Marco ang nagkabit ng mga ilaw sa sala. Bawat sulok ng bahay na ito ay may alaala ng aming mga tawa, ng aming mga pangarap, ng mga gabing pinag-uusapan namin kung kailan kami bubuo ng sariling pamilya. Ngunit ngayon, ang mga dingding na ito ay tila naging mga tahimik na saksi sa isang kasinungalingang hindi ko kailanman napansin. Ibinaba ko ang aking bag sa sofa at naupo sa dilim. Hindi ko binuksan ang mga ilaw. Gusto kong yakapin ako ng kadiliman kahit saglit lang bago ko muling isuot ang maskara ng isang perpektong asawa. 9:00 ng gabi nang marinig ko ang pag-ikot ng susi sa pinto. Agad akong tumayo at binuksan ang ilaw sa sala. Pumasok si Marco, medyo gusot na ang kanyang paboritong asul na polo, may bitbit na paper bag mula sa paborito kong restaurant. "Mahal, nandito na ako," malambing niyang bati. Ibinaba niya ang paper bag sa ibabaw ng hapagkainan at naglakad palapit sa akin. Tiningnan ko ang mukha niya. Ito ang mukhang minahal ko ng halos 1 dekada. Ang mga mata niyang laging nagpaparamdam sa akin na ako ang pinakamahalagang tao sa mundo. Ang ngiti niyang nag-aalis ng lahat ng pagod ko pagkatapos ng mahabang araw sa opisina. Paano niya nagagawang ngumiti ng ganito pagkatapos niyang mag-iwan ng litrato sa desk ng ibang babae? Paano niya nagagawang maging napakaamo habang pinaplano niya ang kinabukasan kasama ang iba? Yinakap niya ako ng mahigpit at hinalikan sa noo. Isang pamilyar na init ang dumaloy sa balat ko, ngunit sa pagkakataong ito, sinamahan ito ng matinding pag-ikot ng aking sikmura. Pilit kong pinigil ang aking sarili na wag umurong. Pilit kong ibinalik ang pagyakap sa kanya. "Kamusta ang unang araw ng misis ko bilang direktor?" tanong niya habang inihahaplos ang kanyang kamay sa aking buhok. "Medyo nakakapagod," sagot ko. Pinapanatiling malambot at kalmado ang aking boses. "Ang daming kailangang basahin. Ikaw, kamusta ang overtime mo? Ang meeting sa investors?" Hindi man lang kumurap si Marco, hindi nagbago ang tibok ng puso niya habang nakayakap siya sa akin. Ayun, nakakapagod din. Napakahigpit ng mga bagong investors natin, ang daming hinihinging documents. Pero okay lang, kailangan nating magsikap. Para naman ito sa future natin, di ba? Para sa future natin. Gustong tumulo ng mga luha ko, hindi dahil sa awa sa sarili, kundi dahil sa tindi ng pagkadismaya. Ang galing niyang umarte. Napakagaling. Kung hindi ko lang nakita ang litrato at ang kumikinang na singsing sa daliri ni Chloe kaninang umaga, mapapaniwala niya na naman ako na ako lang ang mundo niya. "Kumain ka na ba?" tanong niya. Dahan-dahang kumalas sa yakap upang buksan ang bitbit niyang paper bag. "Ibinili kita ng paborito mong roast beef. Naisip ko kasi baka pagod ka na at hindi ka na nakapagluto." "Salamat, mahal," nakangiti kong sagot. Umupo kami sa hapagkainan. Habang kumakain siya at nagkukuwento tungkol sa mga peking detalye ng kanyang meeting, tahimik ko siyang pinagmasdan. Bawat galaw ng kanyang kamay, bawat pagsubo niya ng pagkain, bawat pagtawa niya. Pinag-aaralan ko ang lalaking nasa harapan ko. Isa siyang estranghero. Ang Marco na kilala ko ay namatay na kaninang umaga. Ang lalaking kaharap ko ngayon ay isang ilusyonistang sanay na sanay nang magtago sa dilim. "Bakit ganyan ka makatingin?" Natatawa niyang tanong.
Napansin sigurong nakatitig lang ako sa kanya. Wala. Dahan-dahan kong ilinapag ang aking tinidor. Naisip ko lang, ang swerte ko sa'yo. Ang tagal na natin, pero hindi ka pa rin nagbabago. Ngumiti siya, isang ngiting punong-puno ng kumpiyansa. Inabot niya ang kamay ko sa ibabaw ng lamesa at pinisil ito. Siyempre naman, panghabambuhay tayo, Elena. Wala nang iba. Wala nang iba. Gusto kong sumuka sa harapan niya. Gusto kong isigaw ang pangalan ni Chloe at idikit sa mukha niya ang katotohanang alam ko na ang lahat. Ngunit mas nanaig ang malamig na pasya sa aking isipan. Hindi ko sisirain ang gabing ito. Hahayaan ko siyang maniwala na siya pa rin ang may hawak ng aming buhay. Pagsapit ng madaling araw, nang marinig ko ang malalim at pantay na paghinga ni Marco sa aking tabi, dahan-dahan akong bumangon. Maingat kong inialis ang braso niyang nakayakap sa aking baywang. Nakatingin ako sa kanyang mahimbing na mukha sa ilalim ng liwanag na nagmumula sa bintana. Ang himbing ng tulog niya, samantalang ako ay halos mabaliw sa pag-iisip. Naisip kong kunin ang kanyang cellphone, ngunit alam kong masyado siyang matalino para mag-iwan ng ebidensya doon. Siguradong may mga passcode iyon na hindi ko alam, o kaya naman ay malinis na ang lahat ng mensahe. Iba ang kailangan kong hanapin. Ang sabi ni Chloe, may singsing siya, isang napakalaking brilyante. Sabi niya, may plano silang magpakasal sa isang malaking hotel. Lahat ng iyon ay nangangailangan ng malaking pera. Lumabas ako ng kwarto nang walang ginagawang ingay. Pumunta ako sa sala, binuksan ang aking laptop at idinikit ang aking mga nanginginig na daliri sa keyboard. Matagal na kaming may joint bank account ni Marco. Iyon ang pondo na inipon namin para sa aming pangarap na bahay at para sa magiging mga anak namin. Ako ang madalas magpasok ng pera roon at dahil tiwala ako sa kanya, hindi ko kailanman sinusuri ang mga lumalabas na pondo. Naglogin ako sa online banking. Mabilis na nag-load ang screen. Ipinikit ko muna ang aking mga mata, humihiling na sana ay mali ang hinala ko, na baka may sariling pera si Marco para sa kanyang kalokohan. Ngunit nang imulat ko ang aking mga mata at tingnan ang kabuuang balanse, halos tumigil ang pagtibok ng aking puso. Ang account na dapat ay may higit sa 5 milyong piso na aming pinaghirapan, ay mayroon na lamang natitirang wala pang 500,000. Nanginginig kong tiningnan ang transaction history. Sunod-sunod na malalaking withdrawals at bank transfers sa isang pangalang pamilyar sa akin sa loob lamang ng isang araw. Saan napunta ang pera ng aming buhay? At paano ko siya mapagbabayaran sa bawat sentimong ninakaw niya mula sa akin? Nakatitig lang ako sa screen ng aking laptop. Ang mga numerong nagpapakita ng balanse ng aming joint account ay tila nanlilisik na mga mata na nakatitig pabalik sa akin. 485,200 piso, wala nang iba. Nasaan ang halos 5 milyong piso na pinaghirapan natin, Marco? 5 taon na ang nakararaan, maaliwalas ang umaga noon. Magkahawak kamay kaming pumasok sa bangko. Naaalala ko pa, nakasuot ako ng puting bestida noon at siya naman ay nakasimpleng t-shirt, ngunit ang aliwalas ng kanyang mukha. Habang hawak niya ang bagong print na passbook, hinalikan niya ang aking noo. Ito ang kinabukasan natin, Elena, sabi niya habang nakatingin sa aking mga mata. Kahit anong mangyari, ang pondong ito ay para lamang sa pamilya natin, para sa bahay na may malaking bakuran kung saan malayang tatakbo ang mga magiging anak natin. Ako ang bahalang magpalago nito. Pangako. Naiyak ako noon sa sobrang tuwa at pasasalamat. Naniwala ako na ang lalaking nasa tabi ko ay ang aking magiging kakampi habang buhay. Ang mga salitang iyon ay nakaukit sa aking puso. Naging sandigan ko iyon sa mga panahong gusto ko nang sumuko sa trabaho dahil sa tindi ng pagod. Ngunit ngayon, ang alaalang iyon ay parang isang matalim na patalim na patuloy na humihiwa at nagbabaon sa aking dibdib.
Ang mga pangakong binitiwan niya sa loob ng bangkong iyon ay isa na lamang nakakadiring kasinungalingan. Naramdaman ko ang matinding pag-ikot ng aking sikmura. Parang may malamig na kamay na dumukot sa aking puso at pilit itong pinipiga hanggang sa mawalan ako ng hininga. Sumikip ang aking dibdib. Napasabunot ako sa sarili kong buhok habang tahimik na nakatitig sa liwanag ng screen. Pinunasan ko ang nag-iisang luhang kumawala sa aking mata. Pinalitan ng galit ang anumang natitirang awa ko para sa aking sarili. Hindi ito ang oras para umiyak. Pinasadahan ko ang kasaysayan ng aming account. Inisa-isa ko ang mga transaksyon at bawat linya ay isang malutong na sampal sa aking pagkatao. Noong Pebrero, 150,000 ang inilipat kay Chloe. Noong buwan na iyon, sinabi niya sa akin na nagkaproblema sa negosyo ang isang matalik na kaibigan at kailangan niyang umutang mula sa sarili niyang sweldo. Kaya ako muna ang sumagot sa lahat ng bayarin, sa bahay, kuryente, tubig, pagkain. Ako ang nagbayad ng lahat habang ang pera pala ay ibinibigay niya sa kanyang kabit. Noong Abril, 500,000 piso, regalo marahil para sa anibersaryo nilang dalawa, pambili ng malaking diamanteng singsing na buong pagmamalaking ipinakita sa akin ng babaeng iyon. Hindi lang pala oras, atensyon, at pagmamahal ang ninakaw niya sa akin. Ninakaw niya rin ang aking dignidad at dugot pawis. Habang nagpapakakuba ako sa paggawa ng mga marketing campaign, habang tinitiis ko ang stress, mga panglalait ng mga kliyente at kawalan ng tulog, siya pala ay abala sa pagwi-withdraw ng ating pera para regaluhan ng marangyang buhay ang ibang babae. Ginawa niya akong bangko, ginawa niya akong tanga. Nag-scroll pa ako pababa. May isang transaksyon na labis na nakakuha ng aking atensyon. 3 milyong piso ang inilabas noong nakaraang linggo lamang. Hindi ito napunta sa personal na account ni Chloe. Napunta ito sa Prime Heights Development Corp, isang kilalang developer ng mga mamahaling kondominium sa Bonifacio Global City. Biglang nag-ugnay ang lahat ng detalye sa aking isipan. Naalala ko ang nagniningning na mga mata ni Chloe kaninang umaga sa opisina. Sa isang malaking hotel sa BGC po namin, balak gawin ang reception. Namimili na nga po ako ng isusuot kong wedding gown. Sabi niya bibili raw kami ng kondo doon bago ang kasal para may sarili na kaming mauuwian. Bumangon ang isang kakaibang lakas mula sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Ang kalungkutan ay naglaho at napalitan ng isang napakalamig at kalkuladong pasya. Nagbukas ako ng panibagong spreadsheet sa aking laptop. Maingat kong inilista ang lahat ng detalye, petsa, halaga, tatanggap at mga posibleng dahilan na sinabi niya sa akin noong mga araw na iyon. Kumuha ako ng malilinaw na screenshots ng bawat pahina at ipinadala iyon sa isang bagong sikretong email account na ginawa ko ng gabing iyon. Nililinis ni Marco ang kanyang mga bakas sa kanyang telepono, ngunit naiwan niya ang pinakamalaking ebidensya, ang daloy ng pera. Hindi siya makakatakas sa mga numerong ito. Unti-unting sumilip ang liwanag ng araw mula sa siwang ng aming bintana. Ang madilim na gabi ay napalitan ng umaga, ngunit ang kadiliman sa aming bahay ay tuluyan ng bumalot sa aking buhay. Narinig ko ang paggalaw ni Marco mula sa aming kwarto, ang pamilyar na tunog ng kanyang pagbangon. Mabilis kong isinara ang lahat ng tab sa laptop at nagtungo sa kusina para magtimpla ng kape. Kailangan kong magpanggap. Kailangan kong isuot ang pinakamakapal na maskara ng isang asawang walang kaalam-alam. Lumabas siya ng kwarto, kinukusot ang mga mata at lumapit sa akin. Yinakap niya ako mula sa likuran, mahigpit at inamoy ang aking leeg. Ang aga naman magising ng mahal ko. Para sa akin ba yang kape? Tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng lambing at kapayapaan. Gusto kong isaboy sa mukha niya ang mainit na kape.
Gusto kong isigaw sa pagmumukha niya kung gaano siya kawalang hiya at kung paano niya nagagawang yakapin ako pagkatapos niyang nakawin ang aming kinabukasan. Ngunit nanatili akong nakatayo. Humarap ako sa kanya, inabot ang tasa ng kape at ngumiti ng pagkatamis-tamis. Wala kahit anong panginginig sa aking kamay. Siyempre mahal, malambing kong sagot. Gusto kong palagi kang may lakas para sa mga plano natin sa buhay. Kailangan nating magtulungan para sa future, di ba? Ngumiti siya at ininom ang kape. Walang kaalam-alam na ang babaeng kayakap niya ay nag-umpisa ng maghukay ng sarili niyang libingan. Oo naman, Elena. Lahat ng ito para sa atin. Tinalikuran niya ako upang kumuha ng tinapay sa cabinet. Sa mismong sandaling iyon, biglang umilaw ang screen ng kanyang cellphone na naiwan sa ibabaw ng mesa. Hindi ito nakatago, marahil ay dahil sa sobrang kumpiyansa niyang hindi ko ito pakikialaman. Bumungad sa screen ang isang mensahe. Mahal, tuloy ba ang pagtingin natin doon sa model unit sa BGC mamayang hapon? Excited na ako para sa magiging bahay natin. Tinitigan ko ang kumikislap na screen at muling tumingin sa likuran ng aking asawa. Pupunta ba ako sa BGC mamayang hapon upang saksihan ng aking sariling mga mata ang pagguho ng lahat ng pinaniwalaan ko o mananatili ako rito sa dilim, tahimik na nagpaplano hanggang sa tuluyan ko silang durugin? Mabilis na lumipas ang mga oras sa loob ng opisina, ngunit para sa akin, bawat segundo ay tila isang mabigat na kadenang nakapulupot sa aking leeg. Nakatutok ang aking mga mata sa screen ng laptop, ngunit ang isip ko ay naglalakbay sa mga numerong nakita ko kagabi. 3 milyong piso. Iyon ang halagang ninakaw ng sarili kong asawa upang ipambili ng pugad para sa kanyang kalaguyo. Pagsapit ng 4:00 ng hapon, narinig ko ang masayang paghihimik ni Chloe mula sa kanyang desk. Nagsusuklay siya ng kanyang mahaba at alon-along buhok at naglalagay ng paborito niyang mapulang lipstick. Pumasok siya sa aking opisina, bitbit ang kanyang mamahaling bag na sigurado akong galing din sa pawis ko. Ma'am Elena, pwede po ba akong maagang mag-out ngayon? Malambing niyang paalam. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa labis na pananabik. Nasa ibaba na po kasi ang fiancé ko. Pupunta na po kami sa BGC para tingnan yung model unit ng bibilhin naming kondo. Gusto raw po kasi niyang makasigurado na magugustuhan ko ang magiging bago naming bahay bago kami ikasal. Tiningnan ko siya, isang inosenteng mukha na nabubuhay sa isang napakaruming kasinungalingan. Pinilit kong panatilihing malambot ang aking ekspresyon. Ngumiti ako, isang ngiting hindi umaabot sa aking mga mata. Siyempre naman, Chloe, napakahalaga ng araw na ito para sa inyo. Sana mahanap niyo ang perpektong bahay na nararapat sa inyo. Salamat po, ma'am. Kayo po talaga ang pinakamaunawaing boss. Masaya siyang lumabas ng opisina. Nang sumara ang pinto, agad kong isinara ang aking laptop. Kinuha ko ang aking susi at bag. Hindi ako pwedeng manatili rito habang ginagawa nila ang pinakamalaking hakbang ng kanilang pagtataksil. Kailangan kong makita, kailangan kong saksihan ng aking sariling mga mata kung paano nila ginagastos ang kinabukasan ko upang hindi na kailanman lumambot ang puso ko kapag dumating na ang araw ng paniningil. Sumakay ako sa aking sasakyan at naghintay sa basement parking. Ilang minuto lang, nakita ko ang pamilyar na itim na SUV ni Marco. Ang sasakyang iyon na tinulungan kong bayaran ang down payment ay ngayon ay nagsisilbing karwahe ng kanyang kabit. Nang lumabas sila ng parking building, maingat ko silang sinundan. Nagtago ako sa likuran ng ilang sasakyan, pinapanatili ang sapat na distansya upang hindi nila mapansin ang aking kulay abong sedan. Ang trapiko sa EDSA ay tila nakikiramay sa bigat ng aking nararamdaman. Bawat paghinto ng mga sasakyan ay nagbibigay sa akin ng oras upang pag-isipan ang lahat. 7 taon. 7 taon ng pag-aalaga, pag-unawa, at pag-ibig na ibinuhos ko sa lalaking nasa unahan ko ngayon. Lahat ng iyon ay nauwi sa wala.
Pagdating namin sa Bonifacio Global City, sinalubong kami ng matataas na gusaling gawa sa salamin at mga nagkikislapang ilaw ng syudad. Pumasok ang SUV ni Marco sa isang malawak at eksklusibong driveway ng Prime Heights Development Corp, isa sa mga pinakamahal at pinakasikat na real estate developer ngayon. Pumarada ako sa isang madilim na sulok sa kabilang kalsada, sapat lang upang makita ko ang kabuuan ng glass showroom ng Prime Heights, ngunit malayo upang hindi nila ako mapansin. Ibinaba ko ng bahagya ang bintana ng aking sasakyan. Nakita kong bumaba si Marco. Umikot siya sa kabilang gilid at pinagbuksan ng pinto si Chloe. Inalalayan niya itong bumaba, hawak ang kamay nito ng napakahigpit na tila ba ito ang pinakamahalagang tao sa buong mundo. Nagtawanan sila at saglit na hinalikan ni Marco ang tungki ng ilong ni Chloe. Napakuyom ang aking mga kamao sa manibela. Ganyan din siya sa akin noon. Ang lahat ng matatamis na galaw na iyon ay kabisadong-kabisado ko. Ngayon, inuulit niya lamang ang parehong script sa ibang entablado kasama ang ibang bida. Ngunit bago pa man sila pumasok sa loob ng showroom, may isang puting van na huminto sa kanilang harapan. Bumukas ang pinto nito at iniluwa ang isang babaeng may edad na nakasuot ng eleganteng asul na bestida at may suot na kwintas na perlas. Parang may malamig na patalim na biglang ibinaon sa aking dibdib. Tumigil ang pagtibok ng aking puso at nanlamig ang buo kong katawan. Si Mama Rosa, ang biyenan ko, ang ina ni Marco. Ang kwintas na perlas na suot niya ay ang mismong regalong ibinigay ko sa kanya noong nakaraang Pasko. Ang babaeng palaging tumatawag sa akin tuwing linggo upang kamustahin ako. Ang babaeng noong isang araw lang ay nagpadala sa akin ng mensahe na nagsasabing, "Mag-iingat ka palagi, anak. Masyado kang nagpapakapagod sa trabaho para sa pamilya ninyo ni Marco. Mahal na mahal ka namin." Nakita ko kung paano patakbong lumapit si Chloe kay Mama Rosa. Yumakap ng mahigpit ang aking assistant sa aking biyenan. At ang mas nakakadurog, ginantihan ni Mama Rosa ang yakap na iyon ng buong higpit at pagmamahal. Hinaplos pa niya ang buhok ni Chloe at hinalikan ito sa pisngi. Lumapit si Marco sa kanila at umakbay sa dalawang babaeng pinakamahalaga sa kanyang buhay. Nagtatawanan sila. Isang perpekto at masayang pamilya. Gumuho ang huling haligi ng aking pag-asa. Hindi lang pala ako pinagtaksilan ng aking asawa. Isang buong pamilya ang sumaksak sa akin sa likod. Alam ng biyenan ko ang lahat. Tinatanggap niya ang babaeng ito. Nakikipagtawanan siya rito habang patuloy siyang tumatanggap ng mga mamahaling regalo, sustento at pambayad sa kanyang mga maintenance na gamot mula sa bulsa ko. Pinakain ko sila, inalagaan at itinuring na tunay na kadugo, ngunit para sa kanila, isa lamang akong bangko na nagpopondo. Naramdaman ko ang pagtulo ng mga luha sa aking pisngi, ngunit hindi na ito mga luha ng kalungkutan o panghihinayang. Ang luhang tumutulo mula sa aking mga mata ay yelo, malamig, matigas at walang kahit anong bakas ng awa. Ang huling hibla ng pagmamahal ko kay Marco at sa kanyang pamilya ay tuluyan ng napatid sa sandaling ito. Kung kanina ay nag-iisip pa ako kung paano sasalbarin ang natitirang dignidad namin, ngayon ay isa na lang ang malinaw sa aking isipan. Wawasakin ko sila. Walang matitira. Kinuha ko ang aking cellphone. Ini-zoom ko ang camera at sinimulang i-record ang bawat sandali. Ang kanilang mga yakapan, ang pagturo ni Mama Rosa sa malaking scale model ng condominium sa loob ng glass showroom, ang matatamis na ngiti ni Marco. Bawat frame ng video na ito ay magiging kuko na ibabaon ko sa kanilang mga kabaong. Nanginginig ang aking mga kamay sa pinaghalong galit at pagkasuklam, ngunit pinilit kong maging matatag. Kailangan ko ng matibay na ebidensya. Kailangan kong maipakita sa buong mundo ang mga mukha ng mga taong ito na nagtago sa likod ng mga peking ngiti.
Habang nakatutok ako sa screen ng aking phone at kinukuhaan sila ng video, biglang nayanig ang tahimik na loob ng aking sasakyan. Tumunog ang aking cellphone. Isang malakas at nakakabinging ringtone na nakakonect sa Bluetooth speaker ng sasakyan ko. Halos mapatalon ako sa gulat. Agad kong ibinaba ang telepono at tiningnan ang caller ID. Pangalan ni Mama Rosa ang kumikislap sa screen. Nag-angat ako ng tingin patungo sa showroom. Sa loob ng makapal na salamin, nakita ko si Mama Rosa. Nakahiwalay na siya kina Marco at Chloe. Nakatayo siya malapit sa pintuan. Ang kanyang cellphone ay nakadikit sa kanyang tainga. Ngunit ang nagpatigil ng aking paghinga ay ang direksyon ng kanyang mga mata. Nakatitig siya ng direkta sa madilim na sulok kung saan nakaparada ang aking sasakyan. Pilit niyang inaaninag ang nasa loob ng madilim na kotseng nakaharap sa kanila. Patuloy sa pagring ang aking cellphone. Patuloy sa pagtitig si Mama Rosa sa direksyon ko. Kung sasagutin ko ang tawag, maririnig niya ang ingay ng trapiko at ang kaba sa boses ko. Kung hindi ko sasagutin, baka lumapit siya upang silipin kung sino ang sakay ng kahina-hinalang sasakyang nakaparada sa tapat nila. Ano ang gagawin ko? Patuloy sa pagring ang aking cellphone. Ang malakas na tunog nito ay tila umaalingaw-ngaw sa buong loob ng sasakyan ko, nagbabanta na sirain ang tanging harang na nagpoprotekta sa akin mula sa tuluyang pagguho. Nakatitig si Mama Rosa sa direksyon ng madilim na kotseng pinagtataguan ko. Alam kong hindi niya ako pwedeng makita dahil sa makapal na tint ng aking bintana, ngunit ang kutob ng isang ina ay minsan nakakatakot na tumpak. Kung papatayin ko ang tawag, mas lalo siyang maghihinala at baka lapitan niya ang sasakyan. Mabilis kong isinara ang siwang ng bintana at binuksan ang aircon upang lunurin ang anumang ingay mula sa trapiko sa labas. Huminga ako ng malalim. Pilit na ibinabaon sa pinakailalim ng aking puso ang matinding galit at pagkasuklam. Pinindot ko ang answer button. "Hello ma?" Malambing kong bati. Ang boses ko ay kalmado, walang kahit anong bakas ng panginginig, isang perpektong maskara ng isang mapagmahal na manugang. "Elena anak, napatawag lang ako. Nasa opisina ka pa ba? Gabi na ah." Rinig ko ang lambing at pag-aalala sa boses ng aking biyenan. Tinitigan ko siya mula sa loob ng sasakyan. Nakita ko kung paano niya hinawakan ang braso ni Chloe habang nakikipag-usap sa akin sa telepono. Nakita ko ang mga ngiti sa labi ni Marco na nakatingin sa kanilang dalawa. "Opo ma," sagot ko, pilit na nilalabanan ang pag-ikot ng aking sikmura. Ang dami po kasing kailangang tapusin na reports para sa bagong posisyon ko. Pasensya na po kung hindi ako nakatawag sa inyo kahapon. Kamusta po ang pakiramdam nyo? Naiinom nyo po ba yung mga maintenance meds na ipinadala ko? Nakita kong unti-unting lumingon si Mama Rosa pabalik kina Marco. Ang pagdududa sa kanyang mukha ay tuluyan nang nawala. "Naku, ikaw talagang bata ka. Masyado kang nagpapakapagod." "Oo, naiinom ko ng tama. Mag-ingat ka palagi ha. Huwag mong kalimutang kumain. Sige na, ibababa ko na at baka nakakaabala ako sa trabaho mo. Mahal ka namin ng papa mo." "Mahal ko rin po kayo ma. Ingat po kayo palagi." Nang mamatay ang tawag, ibinaba ko ang telepono at pinanood silang magtawanang muli sa loob ng showroom. Nakita kong pumasok sila sa isang pribadong kwarto kasama ang ahente ng real estate marahil upang pirmahan ang mga papeles para sa bago nilang buhay. Isang buhay na itinayo mula sa aking mga sakripisyo. Isang pamilyang nabuo mula sa aking pagkawasak. Wala nang luhang tumulo mula sa aking mga mata. Ang pagkabigla ay tuluyan ng napalitan ng isang malamig na determinasyon. Pinaandar ko ang aking sasakyan at dahan-dahang umalis sa lugar na iyon. Hindi ko na kailangang tapusin ang palabas nila. Nakuha ko na ang lahat ng kasagutan na kailangan ko. Sa mga sumunod na araw, naging isang napakahusay na aktres ang aking sarili. Bawat umaga, ipinaghahanda ko si Marco ng kanyang almusal,
Pinaplantsa ko ang kanyang mga polo na ginagamit niya sa kanyang pakikipagkita kay Chloe. Ngumingiti ako tuwing nagpapaalam siya na mag-overtime. Alam na sa mga oras na iyon ay nasa piling siya ng ibang babae, pinag-uusapan ng kulay ng pintura para sa kanilang bagong kondo o namimili ng mga kasangkapan. Ang pinakamahirap na bahagi ay sa opisina. Araw-araw, kailangan kong harapin ang inosenteng mukha ni Chloe. Araw-araw, kinukwento niya sa akin kung gaano siya kaswerte sa kanyang fiancé. Ngunit hindi ko hinayaang makita niya ang pagkasuklam ko. Sa halip, ginawa ko siyang komportable. Hinayaan kong magtiwala siya sa akin ng buong buo. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga dokumento para sa isang malaking marketing campaign, kumatok si Chloe sa pinto ng aking opisina. Hawak niya ang isang makapal na folder. Ang kanyang mga mata ay puno ng kaba at pananabik. "Ma'am Elena, pwede po bang makaabala saglit?" tanong niya habang dahan-dahang pumapasok. "Siyempre, Chloe. Ano yon?" Ibinaba ko ang hawak kong pen at binigyan siya ng aking buong atensyon. "Kasi po, yung fiancé ko po, nagtatayo po siya ng sarili niyang kumpanya. Isang investment firm po. Alam naman po niyang napakagaling niyo sa marketing at business strategy. Pwede po bang humingi ng pabor? Pwede po bang pakitingnan yung draft ng business proposal namin? Para po sana sa presentation niya sa mga malalaking investors next week. Gusto ko po sana siyang matulungan." Tiningnan ko ang folder na hawak niya. Parang may isang malakas na bultahe ng kuryente na dumaloy sa aking mga ugat, ngunit pinanatili kong kalmado ang aking mukha. Inabot ko ang folder. "Sige, iiwan mo rito. Babasahin ko kapag nagkaroon ako ng libreng oras." Nakangiti kong sagot. "Naku, salamat po talaga, ma'am. Hulog po kayo ng langit sa amin." Masaya niyang tugon bago lumabas ng aking opisina. "Hulog ng langit, kung alam mo lang, Chloe, kung gaano kadilim ang impyernong inihahanda ko para sa inyo." Nang masigurado kong nakabalik na siya sa kanyang desk, nanginginig ang mga kamay kung binuksan ang folder. Ang pabalat ay may malinis at propesyonal na disenyo. Altair Holdings. Iyon ang nakasulat na pangalan ng kumpanya. Binuklat ko ang mga unang pahina. Executive Summary, Market Analysis, Projected Revenues, napakagaling ng pagkakagawa. Nakita ko ang husay ni Marco sa mga salitang ginamit niya, ang parehong husay na ginamit niya upang linlangin ako sa loob ng 7 taon. Ngunit ang nagpatigil sa paghinga ko ay nang makarating ako sa pahina ng company structure at incorporators. Nakasulat doon ang pangalan ng aking asawa bilang founder at CEO. At sa ilalim nito, nakasulat ang pangalan ni Chloe bilang isa sa mga miyembro ng Board of Directors. May hawak na 20% bahagi ng kumpanya. Mas mabilis pa sa pintig ng aking puso ang paggalaw ng aking mga mata nang hanapin ko ang pahina para sa initial capitalization. Nang makita ko ang numero, pakiramdam ko ay sinuntok ako sa sikmura ng napakalakas. 5 milyong piso. Ang eksaktong halaga na unti-unting nawala sa joint bank account namin ni Marco sa nakalipas na mga buwan. Hindi lang pala siya bumibili ng bahay at nagreregalo ng diamante. Ang asawa ko ay nagtatayo ng isang imperyo para sa kanyang kalaguyo at ang pundasyon ng imperyong ito ay ang aking dugo, pawis at mga pangarap. Kinuha niya ang ipon naming mag-asawa na para sana sa aming magiging mga anak at ginawa niya itong puhunan upang payamanin ang babaeng sumisira sa akin. Naramdaman ko ang pag-init ng sulok ng aking mga mata, ngunit mariin kong ipinikit ang mga ito. Ibinalik ko ang folder sa ibabaw ng aking lamesa at nagbukas ng email ko. Sinend din pala ni Chloe ang digital copy ng proposal at kasama sa email na iyon ay isang electronic invitation. Isang investors gala night ang gaganapin sa susunod na Biyernes sa isang napaka-eksklusibong hotel sa Makati.
Ito ang gabi kung saan formal na ipakikilala ni Marco ang Altair Holdings sa mga pinakamalalaking negosyante sa syudad upang makalikom ng karagdagang pondo. Ito rin ang gabing plano niyang ipakilala si Chloe sa lipunan bilang kanyang partner sa negosyo at sa buhay. Tinitigan ko ang imbitasyon sa screen ng aking laptop. Naririnig ko ang tawanan nila sa labas ng opisina, ang mga peking pangarap na itinatayo nila sa ibabaw ng aking pagkawasak. Ang gabing ito ay idinisenyo upang maging pinakamatagumpay na sandali sa buhay ni Marco. Ibinaba ko ang takip ng aking laptop at tumingin sa salamin ng aking opisina. Ang babaeng nakatingin sa akin ay hindi na ang mabait at mapagpatawad na asawang nag-aalaga kay Marco tuwing umaga. Siya ay isang babaeng wala nang isusuko at wala nang sasalbarin. Ang Biyernes ng gabi na yon ang magiging katapusan ng lahat. Ngunit ang tanong ay, anong kulay ng bestida ang isusuot ng isang legal na asawa sa gabi ng paglilibing sa imperyo ng kanyang nagtataksil na asawa? Ang mga araw bago ang inaasahang Biyernes ay dumaan na parang isang mabagal na sayaw sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ngunit sa halip na mapaso at masaktan, naramdaman ko ang unti-unting pagkamanhid ng aking puso. Wala na ang babaeng palaging nag-aalala kung nakakain na ba ang kanyang asawa o kung masyado ba itong napapagod sa trabaho. Ang pumalit sa kanya ay isang babaeng may yelo sa mga ugat, nag-iisip, nagpaplano at naghihintay ng tamang tiempo upang sumugod. Sa loob ng opisina, ang tensyon sa aking dibdib ay kasing talim ng isang bagong hasang kutsilyo, ngunit hindi ko ito hinayaang sumilip kahit sa dulo ng aking mga mata. Araw-araw kong pinagmamasdan si Chloe, mas lalo siyang naging masigla. Ang bawat galaw niya ay sumisigaw ng tagumpay, isang babaeng naniniwalang hawak niya ang buong mundo sa kanyang mga palad. Miyerkules ng hapon, pumasok siya sa aking opisina. Wala siyang dalang mga papeles tungkol sa marketing o mga ulat na kailangan kong pirmahan. Sa halip, hawak niya ang kanyang tablet at ang kanyang mukha ay namumula sa labis na pananabik. Ma'am Elena, pasensya na po kung nakakaabala ako sa trabaho niyo, panimula niya sabay kagat sa kanyang ibabang labi. Kasi po, hindi na ako makatulog kakaisip. Pwede po bang humingi ng payo? Kayo po kasi ang isa sa pinaka-eleganteng babaeng kilala ko. Ibinaba ko ang aking salamin at humilig sa aking silya. Binigyan ko siya ng isang malambot at tila nag-aalagang ngiti. Tungkol saan ba iyan, Chloe? Alam mo namang nandito lang ako para tulungan ka. Lumapit siya at ipinatong ang tablet sa ibabaw ng aking lamesa. Sa screen, may mga larawan ng naggagandahang evening gowns at ilang wedding dresses mula sa mga kilalang designer. Para po ito sa Investors Gala Night sa Biyernes, paliwanag niya, ang boses ay nanginginig sa kilig. Gusto po kasi ni Marco ng fiancé ko na maging perpekto ang itsura ko. Ako raw po kasi ang magre-represent sa kumpanya kasama niya. At the same time po, tumitingin na rin ako ng mga ideya para sa magiging wedding gown ko. Ano po bang mas babagay sa akin? Tinitigan ko ang mga larawan. Gusto kong tumawa ng malakas hanggang sa mapatid ang aking hininga. Dito, sa mismong kwartong ito, nakatayo ang kabit ng asawa ko, humihingi ng payo sa legal na asawa kung anong damit ang isusuot niya upang ipagmalaki ang pagnanakaw na ginawa nila sa aking buhay. Napakasaklap ng tadhana, ngunit napakaganda rin nitong panoorin kung alam mo na ang magiging katapusan. Iniscroll ko ang tablet at huminto sa isang larawan ng isang simpleng puting silk gown. Kumapit sa baywang ang disenyo at may manipis na strap sa balikat. Napakalinis nitong tingnan. Napaka-inosente. Ito, sabi ko sabay turo sa screen. Tumingala ako at tiningnan siya ng direkta sa mga mata. Bagay sa iyo ang puti, Chloe. Ang puti ay sumisimbolo sa kalinisan, sa mga bagong simula. Kapag suot mo iyan, paniguradong ikaw lang ang makikita ng fiancé mo sa buong kwarto. Magmumukha kang isang anghel na nagdala ng swerte sa buhay niya. Lumawak ang ngiti ni Chloe
halos umabot sa kanyang mga tainga. Totoo po, ma'am. Yan din po ang paborito ko. Sabi nga po ng fiancé ko, mas gusto niya akong nakikita sa mga mapuputing damit dahil mukha raw po akong walang bahid ng anumang kasamaan. Tama ang fiancé mo, sagot ko. Pinapanatili ang tamis sa aking boses kahit na pakiramdam ko ay umiinom ako ng sarili kong lason. Masyado siyang mapili. At sigurado ako, alam na alam niya kung ano ang ginagawa niya noong pinili ka niya. Maraming salamat po talaga, Ma'am Elena. Kayo na po ang the best. Masaya niyang kinuha ang tablet at naglakad palabas. Nang sumara ang pinto, unti-unting nawala ang ngiti sa aking mga labi. Tinitigan ko ang espasyo kung saan siya nakatayo kanina. Oo, Chloe, magsuot ka ng puti. Dahil kahit anong puti at linis ng isusuot mo, hindi nito maitatago ang katotohanang itinatayo ninyo ang inyong palasyo sa ibabaw ng aking mga buto. At sa Biyernes, sisiguraduhin kong lalabas ang lahat ng mantsa ng inyong mga kasalanan. Kinagabihan, nagluto ako ng paboritong sinigang ni Marco. Habang kumakain kami, napansin ko ang madalas niyang pagtingin sa kanyang cellphone. Ang kanyang mga kilay ay minsan nagsasalubong, minsan naman ay may lihim ng ngiting sumisilip sa kanyang mga labi. Mukhang abalang-abala ang asawa ko komento ko habang naglalagay ng sabaw sa kanyang mangkok. Nagangat siya ng tingin at agad na ibinaba ang telepono ng nakataob. Oo mahal. Malapit na kasi yung malaking presentation ko sa mga investors sa Biyernes. Kailangan perpekto ang lahat. Nakasalalay dito ang malaking pondo para sa kumpanya natin. Kumpanya natin. Ang kapal ng mukha niyang gamitin ang salitang natin, gayong alam kong wala ni 1% ang nakapangalan sa akin sa kumpanyang iyon. Kaya mo yan, nakangiti kong sabi. Kilala kita, Marco. Palagi kang may paraan para makuha ang gusto mo. Kahit ano pang kailangan mong isakripisyo o kahit sino pa, alam kong magtatagumpay ka. Tumigil siya sa pagsubo at tiningnan ako ng may bahagyang pagtataka. Marahil ay naramdaman niya ang kakaibang bigat sa aking mga salita, ngunit dahil masyado siyang nakapokus sa sarili niyang tagumpay, binaliwala niya ito. Tumawa siya nang mahina at hinawakan ang kamay ko sa ibabaw ng lamesa. Salamat sa tiwala, Elena. Pangako, pagkatapos ng Biyernes, babawi ako sa iyo. Magbabakasyon tayo. Tayong dalawa lang. Tinitigan ko ang kamay niyang nakapatong sa kamay ko. Ang kamay na humahaplos sa ibang babae tuwing hapon. Ang kamay na pumirma sa paglilipat ng milyon-milyong piso mula sa aming account. Gusto kong bawiin ang kamay ko at hugasan ito ng kumukulong tubig. Ngunit sa halip, pinisil ko ang kanyang mga daliri. Aasahan ko yan, Marco. Ang gabing iyon ay siguradong hindi ko makakalimutan at sigurado rin akong hindi mo makakalimutan. Biyernes ng hapon. Ang huling mga oras bago ang unos, maagang nagpaalam si Chloe. Katulad ng inaasahan, bitbit niya ang isang malaking paper bag mula sa isang sikat na butik. Mamahaling makeup, nakasalon na buhok at ang puting bestida na pinili namin noong Miyerkules. Ma'am, aalis na po ako. Mag-aayos pa po kasi ako para sa event. Wish me luck po, paalam niya, kumakaway mula sa pinto. Tiningnan ko siya ng madiin. Kabisado ko ang bawat detalye ng kanyang mukha. Gusto kong itanim sa aking isipan kung paano siya ngumiti sa mga huling sandali ng kanyang peking kaligayahan. Good luck, Chloe. Sana ay makuha mo ang lahat ng nararapat sa iyo ngayong gabi. Nang makaalis siya, inayos ko ang aking mga gamit. Kinuha ko ang isang maliit na flash drive mula sa aking drawer. Nakapaloob dito ang lahat ng ebidensya, ang mga bank transfers, ang mga litrato nila sa BGC, ang mga dokumento ng Altair Holdings. Ito ang aking armas. Ito ang aking bomba. Bumalik ako sa aming bahay upang mag-ayos. Wala si Marco. Nandoon na siya sa hotel upang asikasuhin ang mga huling detalye ng kanyang inaasahang tagumpay. Tahimik ang buong bahay. Pumasok ako sa aming kwarto
at humarap sa malaking salamin. Dahan-dahan kong inilabas ang itim na bestida na binili ko ilang araw na ang nakalipas. Isinuot ko ito. Ang tela ay malamig at yumakap ng perpekto sa aking katawan. Walang kahit anong palamuti, ngunit ang pagiging simple nito ay nagbibigay ng isang mapanganib at makapangyarihang anyo. Inilugay ko ang aking buhok, pinanatiling tuwid at makinis. At para sa huling detalye, kinuha ko ang paborito kong pulang lipstick, isang madilim at matapang na kulay ng pula na parang sariwang dugo. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Ang babaeng nasa harapan ko ay hindi na ang asawang inuto at ninakawan ng kinabukasan. Siya ay isang babaeng isinilang mula sa abo ng isang nasunog na pagsasama. Bumaba ang tingin ko sa aking kaliwang kamay. Ang manipis na gintong singsing na simbolo ng aming kasal ay nananatiling nakasuot sa aking palasingsingan. Inisip kong hubarin ito, ngunit hindi. Ito ang aking patunay. Ito ang gagamitin kong susi upang buksan ang pintuan ng kanilang impyerno. Ako ang legal na asawa at walang sinuman ang maaaring umagaw ng titulong iyon nang hindi dumadaan sa aking mga kamay. Sumakay ako sa aking sasakyan at binuhay ang makina. Pinalibutan ng kadiliman ng gabi ang syudad, ngunit ang aking isipan ay mas maliwanag pa sa araw. Habang binabagtas ko ang kalsada patungo sa hotel sa Makati, naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa pananabik na makitang gumuho ang kanilang ginawang mundo. Pagdating ko sa hotel, ipinasa ko ang susi ng aking sasakyan sa valet parking. Lumakad ako papasok sa grand lobby. Ang tunog ng aking matataas na takong ay umaalingaw-ngaw sa makintab na marmol na sahig. Sa dulo ng pasilyo, nakita ko ang malaking double doors ng Grand Ballroom. May isang malaking sign sa labas, Altair Holdings Investors Gala Night. Huminto ako sa tapat ng pinto. Naririnig ko mula sa loob ang mahinang tunog ng classical music, ang pag-uumpugan ng mga wine glasses at ang mahinang tawanan ng mga mayayamang negosyante. Sa loob ng kwartong ito, ipinagdiriwang ni Marco at Chloe ang buhay na ninakaw nila sa akin. Hinawakan ko ang malamig na hawakan ng pinto. Handa na ba ang asawa ko na harapin ang multo ng kanyang mga kasinungalingan? Binuksan ko ang mabigat na pinto ng Grand Ballroom. Sinalubong ako ng malamig na hangin at ng nakakabinging kislap ng mga naglalakihang chandelier na tila mga bituin na bumagsak mula sa langit. Ang buong kwarto ay napupuno ng mga kilalang tao. Sa industriya, mga lalaking nakasuot ng mamahaling suit at mga babaeng balot sa diamante at mamahaling pabango. Ngunit ang mga mata ko ay nakatuon lamang sa isang direksyon, sa gitna ng entablado kung saan nakatayo si Marco. Nakasuot siya ng isang perpektong itim na tuksedo. Hawak niya ang isang baso ng wine habang nakikipagtawanan sa isang grupo ng mga matatandang lalaki na kilala kong mga bilyonaryong investors. Sa kanyang tabi, nakakapit sa kanyang braso, ay si Chloe. Ang puting bestida na pinili ko para sa kanya noong nakaraang araw ay lalong nagpalitaw sa kanyang inosenteng ganda. Para silang isang perpektong pares, dalawang taong tila nilikha para lamang sa isa't isa, hinahangaan ng lahat ng matang nakatingin sa kanila. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang ganda ng palabas nila, napakaganda. Naglakad ako papasok, dahan-dahan, hinahayaan ang bawat hakbang ko na umayon sa ritmo ng mahinang klasikal na musika. Walang nakapansin sa akin noong una. Ako ay isang anino lamang sa dagat ng mga mahahalagang tao. Huminto ako sa isang madilim na sulok malapit sa unahan, sapat upang makita ko ng malinaw ang bawat ekspresyon sa mukha ni Marco kapag dumating na ang oras ng paghuhukom. Ilang minuto ang lumipas, tumunog ang isang baso na pinukpok ng maliit na kutsara. Umakyat si Marco sa entablado. Pumalakpak ang lahat, kasama na si Chloe na nakatingin sa kanya mula sa ibaba na tila ba siya ang pinakamagaling na lalaki sa buong mundo. Lumapit si Marco sa podium, inayos ang mikropono
at humarap sa madlataglay ang kanyang pamilyar na kumpiyansa. Magandang gabi sa inyong lahat. Panimula niya, ang kanyang malalim na boses ay umaalingaw-ngaw sa buong ballroom. Maraming salamat sa inyong pagdalo ngayong gabi. Ang Altair Holdings ay hindi lamang isang kumpanya. Ito ay isang pangarap na itinayo sa pundasyon ng tiwala, katapatan at pananaw sa isang masaganang kinabukasan. Tiwala, katapatan. Halos masuka ako sa mga salitang lumalabas sa kanyang bibig. Gusto kong tumawa ng malakas, ngunit pinanatili kong tikom ang aking mga labi. Patuloy siya sa pagsasalita. Ipinapakita sa malaking screen sa kanyang likuran ang mga graph at mga numerong nagpapangako ng malaking kita. Ipinagmamalaki niya ang kanyang kakayahan, ang kanyang mga plano, ang kanyang mga huwad na pangarap. At bago ko tapusin ang presentasyong ito, dagdag ni Marco, ang kanyang mga mata ay naghanap sa kerida niya sa gitna ng mga tao. Gusto kong pasalamatan ang isang napaka-espesyal na tao. Ang babaeng naging inspirasyon ko sa lahat ng ito, ang aking partner sa negosyo at sa aking buhay. Chloe, pumalakpak muli ang mga tao. Namula si Chloe at nahihiyang yumuko, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa kaligayahan. Siya ang reyna ng gabing ito, ang babaeng nagwagi. Ito na ang sandali. Ang perpektong oras upang sunugin ang kanilang palasyo. Habang unti-unting namamatay ang palakpakan at nagtatanong si Marco kung mayroon bang gustong magbigay ng katanungan mula sa mga investors, humakbang ako palabas mula sa anino. Ang tunog ng aking matataas na takong ay tila mga patak ng yelo na bumabagsak sa katahimikan ng silid. Isa-isang lumingon ang mga tao sa akin. Ang aking itim na bestida at ang matapang kong pulang labi ay nagbigay ng isang nakakikilabot na presensya. Nahati ang dagat ng mga bilyonaryo upang bigyan ako ng daan patungo sa entablado. Bawat mata ay nakatitig sa akin, nagtatanong kung sino ang babaeng ito na naglalakas loob na basagin ang kasagraduhan ng kanilang pagdiriwang. Nang magtama ang aming mga mata ni Marco, nakita ko kung paano namatay ang kanyang kaluluwa. Ang kanyang kumpiyansa ay gumuho sa isang kisap mata. Ang kanyang balat ay namutla na parang isang bangkay at ang baso ng tubig na nakapatong sa podium ay nahagip ng kanyang nanginginig na kamay, muntik nang matumba at mabasag sa sahig. Mayroon akong katanungan, Mr. CEO, matapang kong sabi nang makarating ako sa paanan ng entablado. Ang boses ko ay kalmado, malamig at walang kahit anong bakas ng pag-aalinlangan. Tumingin si Chloe sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ma'am Elena, anong ginagawa niyo rito? Pabulong niyang tanong, ngunit sapat upang marinig ng mga taong malapit sa amin. Ang kanyang tinig ay puno ng pagkalito. Hindi naiintindihan kung bakit ang kanyang paboritong boss ay narito sa pinakamahalagang gabi ng kanyang buhay. Umakyat ako sa entablado. Hindi gumalaw si Marco, parang siyang naparalisa sa kanyang kinatatayuan. Kinuha ko ang mikropono mula sa kanyang nanginginig na mga kamay. Nilingon ko ang mga naguguluhang investors sa ibaba. Magandang gabi. Panimula ko, tinititigan ang mga nagtatakang mukha ng mga pinakamayayamang tao sa siyudad. Ako nga pala si Elena. Hindi ako isang investor. At higit sa lahat, hindi rin ako isang hamak na bisita lamang. Lumingon ako kay Chloe, na ngayoy maputla na rin at unti-unting umaatras. Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa sa kanyang puting bestida na sumisimbolo sa isang kasinungalingan. Ako ang legal na asawa ng lalaking nasa harapan ninyo. 7 taon na kaming kasal. Nagkaroon ng malakas na bulungan sa buong kwarto. Ang mga mukha ng mga matatandang negosyante ay nagpakita ng pagkabigla at pagkadismaya. Si Chloe ay napaatras. Tinakpan ang kanyang bibig gamit ang magkabilang kamay. Ang mga luhang nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata ay nagbabadyang tumulo habang pabalik-balik ang tingin niya sa akin at kay Marco, pilit na hinahanap ang katotohanan na matagal nang itinago sa kanya. Elena, parang awa mo na, wag dito. Pabulong na pakiusap ni Marco, ang kanyang boses ay basag at puno ng desperasyon.
Tumingin siya sa akin nang may pagmamakaawa sa kanyang mga mata. Pag-usapan natin ito sa bahay. Ngunit hindi ko siya pinansin. Wala nang bahay na uuwian. Wala nang pag-uusapan. Kinuha ko ang flash drive mula sa aking maliit na bag at inilagay ito sa laptop na nakakonekta sa malaking projector. Sa isang pindot, nagbago ang screen sa likuran namin. Nawala ang naglalakihang logo ng Altair Holdings. Ang pumalit ay ang mga malilinaw na kopya ng aming bank statements. Ang mga malalaking halagang inilipat mula sa aming joint account patungo sa pangalan ni Chloe. 5 milyong piso na ninakaw mula sa aking mga pangarap. Ang pundasyon ng tiwala at katapatan na ipinagmamalaki ng CEO ninyo. Itinuro ko ang screen ng walang pag-aalinlangan. Iyan ay itinayo gamit ang perang ninakaw niya mula sa aming mag-asawa. Ang initial capital ng kumpanyang ito ay hindi galing sa kanyang bulsa, kundi sa ipon ko na para sana sa aming magiging pamilya. Pinindot ko ang susunod na slide. Lumabas ang mga litrato nila ni Chloe sa showroom sa BGC kasama ang kanyang ina na masayang pumipili ng kondo na bibilhin gamit ang aking dugot pawis. Naririnig ko ang mga buntong hininga ng mga tao sa ibaba. Ang bulungan ay naging matatalim na salita ng paghuhusga. Isang lalaking kayang linlangin ang kanyang sariling asawa sa loob ng 3 taon. Tinitigan ko ang mga investors. Isa-isa kong hinanap ang kanilang mga mata. Isang lalaking kayang gamitin ang pawis ng iba upang magtayo ng sarili niyang palasyo para sa kanyang kabit. Tatanungin ko kayo ngayon, mga Ginoo, ipapanatag ba ninyo ang inyong mga milyon-milyong piso sa isang taong ang mismong salita at sumpaan sa harap ng Diyos ay isa lamang malaking kasinungalingan? Ang katahimikan sa kwarto pagkatapos ng aking mga salita ay nakabibingi, ngunit mabilis itong nabasag ng isang malakas na paghikbi. Humagulgol si Chloe. Ang babaeng nakasuot ng puti, ang inosenteng anghel na ngayon ay nahubaran ng kanyang peking paraiso, ay napaluhod sa sahig. Hindi totoo yan. Marco, sabihin mo sa akin na hindi totoo. Yan, sigaw niya. Ang kanyang pampaganda ay unti-unting nasisira ng kanyang mga luha. Sinabi mo binata ka. Sinabi mo sa akin na ako lang. Gumuho sa harapan ni Marco ang lahat ng pinaghirapan niya. Ang kanyang mga investors ay nagsimulang tumalikod. Isang matandang lalaki ang umiling ng mariin at naglakad palabas ng ballroom na agad namang sinundan ng iba pa. Ang imperyong pinangarap ni Marco ay nasunog bago pa man ito tuluyang maitayo. Nawala ang kanyang pera, ang kanyang reputasyon, ang kanyang babae. Ngunit habang nakatayo ako roon, tinitingnan ang pagkawasak ng lalaking nanakit sa akin. Isang hindi inaasahang tunog ang umalingaw-ngaw mula sa pinto ng Grand Ballroom. Isang boses na matanda at nanginginig, hindi sa takot kundi sa matinding galit. Lahat kami ay napalingon. Nakatayo sa pintuan si Mama Rosa, ang aking biyenan. Nakasuot siya ng itim na damit at sa kanyang nanginginig na mga kamay ay mahigpit niyang hawak ang isang makapal na kayumangging sobre. Nakatitig siya ng diretso sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa puot na hindi ko kailanman nakita sa kanya. Ano ang hawak ng babaeng nagtaksil din sa akin at paano niya babaguhin ang huling kabanata ng gabing ito? Binasag ng matatalim na hakbang ni Mama Rosa ang natitirang katahimikan sa loob ng Grand Ballroom. Bawat pagbagsak ng kanyang mga sapatos sa makintab na sahig ay tila nagdadala ng madilim na ulap. Ang kanyang mga mata, na dati ay laging puno ng lambing tuwing tinatawag niya akong anak, ay ngayon nagliliyab sa galit at pagkamuhi. Nakatingin siya sa akin na parang ako ang pinakamasamang tao sa buong mundo, isang halimaw na sumira sa pangarap ng kanyang pinakamamahal na pamilya. Huminto siya sa aking harapan. Ang makapal na kayumangging sobre na hawak niya ay inihampas niya sa ibabaw ng kalapit na mesa. Ang lakas ng tunog ay nagpatalon kay Chloe na nananatiling nakaluhod at umiiyak sa sahig. "Walang hiya ka, Elena," sigaw ng aking biyanan. Ang boses niya ay nanginginig sa matinding puot.
Wala kang utang na loob pagkatapos ng lahat ng ginawa ni Marco para sa iyo. Ito ang igaganti mo sa kanya? Ipapahiya mo siya sa harap ng maraming tao at sisirain mo ang kumpanyang pinaghirapan niya? Tinitigan ko ang babaeng minahal ko at itinuring na parang tunay na ina. Walang luha na namuo sa aking mga mata. Ang puso ko ay naging isang matigas na bato na hindi na tinatablan ng kanyang mga sumbat. Pinaghirapan niya, Ma? Malamig kong tugon. Ang aking tinig ay mababa ngunit puno ng diin. O pinaghirapan ko, ninakaw niya ang pera natin. Kinuha niya ang ipon ko para sa kalaguyo niya at kayo, kinunsinti ninyo siya. Kasabwat kayo sa bawat kasinungalingan na nagwasak sa buhay ko. Ngumisi si Mama Rosa, isang ngising puno ng kayabangan at kawalang awa. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Akala mo ba napakagaling mo na dahil nalaman mo ang tungkol sa pera, dinampot niya ang sobre at padabog na binuksan ito. Kinuha niya ang ilang patong ng mga legal na dokumento at iwinagayway sa aking harapan. Akala mo ba mananalo ka ngayong gabi, Elena? Oo, nasira mo ang presentation niya. Oo, nalaman ng lahat ang sikreto nila pero hindi mo makukuha ang mga ari-arian. Matagal ko nang inasikaso ito kasama ni Marco. Itinapat niya sa aking mukha ang mga titulo ng lupa at bahay. Tingnan mo, ang bahay na tinitirhan ninyo, ang mga lupang binili ninyo, at maging ang ilang bank accounts, lahat ng iyan ay naipalipat na sa pangalan ko. Ginawa namin ito para protektahan ang anak ko laban sa isang asawang walang kwentang katulad mo. Isang babaeng walang inatupag kundi ang trabaho at hindi man lang mabigyan ng anak ang sarili niyang asawa. Kaya huwag kang magmalaki, Elena. Wala kang makukuha kahit isang kusing. Lalabas ka sa pamilyang ito nang walang-wala. Ang mga salita niya ay idinisenyo upang saktan ako, upang durugin ang aking pagkatao at ipamukha sa akin ang aking mga pagkukulang. Nakita ko ang bahagyang pag-angat ng ulo ni Marco. Marahil, sa kanyang isipan, ito na ang kanyang huling baraha. Ang kanyang ina ang magliligtas sa kanya mula sa ganap na pagbagsak. Ngunit sa halip na umiyak o magmakaawa, isang mahina at malamig na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Umalingaw-ngaw ang aking pagtawa sa maluwang at tahimik na ballroom. Ang aking tawa ay hindi galing sa saya, kundi sa matinding katuwaan ng isang taong alam na alam ang bawat galaw ng kanyang mga kalaban. Unti-unting nawala ang ngisi sa mukha ni Mama Rosa. Pinalitan ito ng pagkalito. Bakit ka tumatawa? Nabaliw ka na ba? Asik niya. Tumigil ako sa pagtawa at tinitigan siya nang may nakapapasong lamig. Masyado ninyo akong minaliit, Ma, at masyado mong minaliit ang batas. Humakbang ako papalapit sa kanya, sapat upang maramdaman niya ang bigat ng aking presensya. Seryoso ba kayo? Sa tingin niyo ba talaga ay ganun-ganun na lang ang paglilipat ng conjugal property nang walang pirma ng legal na asawa? Nanginig ang kamay ni Mama Rosa na may hawak ng mga titulo. Napalunok si Marco. Alam ko ang tungkol sa mga peking dokumentong iyan, Ma. Patuloy ko. Ang boses ko ay parang kutsilyong dahan-dahang humihiwa sa kanilang kumpiyansa. Ilang linggo na ang nakalipas nang mapansin ko ang mga kahina-hinalang galaw sa ating mga papeles. Kaya bago ko pa man kayo sundan sa BGC, nakipag-usap na ako sa isa sa pinakamagaling na abogado sa Makati. Kinuha ko ang aking cellphone at binuksan ang isang mensahe. Ipinakita ko sa kanila ang isang scanned copy ng isang formal na court order. Nakikita niyo ba ito? Ito ay isang freeze order mula sa korte. Lahat ng bank accounts ni Marco, ang joint account natin, at maging ang mga accounts na nakapangalan sa inyo na pinaglipatan ng aming pera, lahat iyan ay naka-freeze na simula pa kaninang alas 5 ng hapon. Wala kayong makukuhang pera. Walang pondo ang Altair Holdings. Wala kayong pambayad sa kondo. Namutla si Mama Rosa. Binitawan niya ang mga dokumento at nagkalat ang mga ito sa sahig. At hindi lang yan, lumapit ako ng isang hakbang kay Marco.
Ang pagpeke sa pirma ko sa mga deed of sale at paglilipat ng mga titulo sa pangalan ng nanay mo. Isa iyang falsification of public documents. Idagdag mo pa ang estafa at ang kasong isasampa ko laban sa inyo para sa paglabag sa Violence Against Women and Children Act dahil sa psychological at economic abuse na ginawa ninyo sa akin. Bumagsak ang mga balikat ni Marco. Ang lalaking kanina lang ay nagmamalaki sa entablado ay ngayon unti-unting lumuhod sa aking harapan. Elena, parang awa mo na, umiiyak niyang pakiusap. Ang boses niya ay basag, puno ng takot. Naramdaman niya na ang bigat ng bakal na rehas na naghihintay sa kanila. Kahit ako na lang ang kasuhan mo, wag mo nang idamay si Mama. Matanda na siya, hindi niya kakayanin sa kulungan. Tiningnan ko ang lalaking nakaluhod sa aking paanan. Ang lalaking pinag-alayan ko ng 7 taon ng aking buhay. Wala na akong maramdamang pagmamahal. Wala na ring galit. Isang malaking kawalan na lamang ang natira para sa kanya. Nang idamay mo siya sa kasinungalingan mo, Marco, ikaw mismo ang nagpasok sa kanya sa kulungan. Hindi ako. Nagdesisyon kayong dalawa na sirain ako para sa sarili ninyong kaligayahan. Ngayon, pagbayaran ninyo ang presyo ng inyong katakawan. Mula sa aking likuran, narinig ko ang paghagulgol ni Chloe. Tumayo siya, ang kanyang magandang puting bestida ay nagusot at nadumihan. Tiningnan niya si Marco na nakaluhod sa harapan ko. Ang tingin niya ay puno ng pandidiri at matinding sakit. Hinubad niya ang malaking diamanteng singsing mula sa kanyang daliri. Ang singsing na binili mula sa aking luha at pawis. Itinapon niya ito sa harapan ni Marco. Gumulong ang makintab na bato sa sahig. Umalingaw-ngaw ang tunog nito sa tahimik na silid hanggang sa tumigil ito malapit sa mga paa ni Mama Rosa. Sinungaling ka, bulong ni Chloe. Ang kanyang boses ay nanginginig sa puot at pagkadurog. Ginamit mo ako, ginawa mo akong pangarap para lang takasan mo ang asawa mo. Wala kang kwenta, Marco. Tumalikod si Chloe at naglakad palabas ng grand ballroom. Hindi na siya lumingon pa. Siya man ay isang biktima ng pansariling ilusyon, ngunit ang kanyang pag-alis ay hudyat na wala na talagang natira para sa aking asawa. Tiningnan ko si Mama Rosa na nakatulala, hindi makapaniwala na ang kanyang planong agawin ng lahat mula sa akin ay bumalik upang sunugin siya ng buhay. Natapos na ang palabas. Wala na akong dapat patunayan pa. Tinalikuran ko sila. Habang naglalakad ako palayo sa entablado, inangat ko ang aking kaliwang kamay. Tinitigan ko ang manipis na gintong singsing na naging kadena ko sa loob ng 7 taon. Dahan-dahan, hinubad ko ito. Ang pakiramdam ng pagkawala nito sa aking daliri ay parang isang malalim na paghinga pagkatapos malunod ng matagal. Pagdating ko sa may pintuan ng ballroom, inilapag ko ang singsing sa ibabaw ng isang maliit na cocktail table. Hindi ko na ito kailangan. Bahagi na ito ng nakaraan na tuluyan ko ng sinunog ngayong gabi. Itinulak ko ang mabigat na pinto at lumabas. Sinalubong ako ng malamig na hangin ng gabi sa labas ng hotel. Ang siyudad ng Makati ay patuloy na gumagalaw, puno ng mga ilaw, mga sasakyan at mga taong may kani-kaniyang kwento. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako isang anino sa kwento ng ibang tao. Huminga ako ng malalim, nilalasap ang tamis ng aking kalayaan. Nasira man ang aking pamilya, nawasak man ang aking tiwala, ngunit iniligtas ko ang aking sarili. At habang naglalakad ako patungo sa aking sasakyan, isang katanungan ang pumasok sa aking isipan, nag-iiwan ng isang matamis na ngiti sa aking mga labi. Ano pa kaya ang naghihintay na kinabukasan para sa isang babaeng natutong sunugin ang kanyang kahapon upang itayo ang sarili niyang imperyo?